Have a good day to everyone. We are the Group 4, and now we are going to discuss the general principles and income taxation. So what are the topics we will discuss? Here are the highlights of our discussion. I am Jonami V. Rosa. Now let's start the discussions of general principles and income taxation. General principles and income taxation. Dahil sa pagbabatas ng Republic Act 10960 o mas kilala bilang Train Law na naging epektibo noong January 1, 2018, naging mahalagang bahagi na ito ng pag-aaral sa buwis. Binago kasi ng Train Law ang dating normal o tabular tax rate ng mga individual taxpayers, lalo na ang mga sole proprietors o mga negosyanteng mag-isa lang nagpapatakbo ng negosyo. Samantala, ang buwis para sa mga korporasyon or corporate income tax ay nanatiling nakabase sa National Internal Revenue Code of 1997 dahil hindi pa naaprubahan ang panukalang batas para baguhin ito sa Kongreso. Kaya sa chapter na ito, magpo-focus tayo sa mga general principles and taxation o mga pangunahing konsepto o prinsipyo ng pagbubuwis at ang basic of fundamentals ng income taxation lalo na para sa resident citizen individuals o mga Pilipinong nakatira sa bansa at may kinikita o domestic corporation o mga kumpanyang rehistrado sa Pilipinas. Next is the taxation power. Gaya ng napag-usapan sa Chapter 1, ang taxation ay isa sa mga likas na kapangyarihan ng Estado o gobyerno. Ibig sabihin, karapatan na talaga ng gobyerno ang maningil ng buwis. Ang kapangyarihang ito ay nasa kamay ng mga mambabatas o tinatawag nating legislative body. Sila ang may karapatang magpataw ng buwis o singil sa mga tao at ari-arian. Ginagawa ito para makalikom ng pondo o kita na gagamitin sa mga serbisyo at proyekto para sa publiko tulad ng edukasyon, kalsada, ospital at iba pa. Next is the lifeblood theory. Ang buwis ay parang dugo ng gobyerno kasi kung walang buwis, hindi mabubuhay o magpapatuloy ang operasyon ng gobyerno. Ang kapangyarihan sa pagbuwis ay isa sa mga pangunahing katangian ng isang malayang bansa. Ibig sabihin, mula pa sa pagkakatatag ng gobyerno, tungkulin na nito na isulong ang kapakanan ng mga mamayan bilang bahagi ng social contract o kasunduan sa pagitan ng Estado at ng mga tao. Kaya kailangan talaga ng buwis dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng pondo para maisakatuparan ng gobyerno ang mga responsibilidad nito gaya ng pagbibigay ng edukasyon, seguridad, kalusugan at iba pang serbisyo para sa ikakabuti ng lahat. And that's all for my part. For the next reporter is Miss Bamba. Good day everyone, I am Elijah May Bamba, and today I will be discussing an essential aspect of our everyday lives, taxation. In this presentation, we'll explore the purpose of taxation, why we pay taxes, and how they help shape our nation. And take a closer look at the different types of the taxes imposed by the tax code of the Philippines. So whether you're a student, a future taxpayer, or just curious about how our government raises funds, this report will give you a clear and meaningful understanding of taxation and its role in the nation building. So let's begin. Purpose of taxation. Number 1 is to raise revenue. This is the primary purpose of taxation. It ensures that the government has sufficient funds to provide public services like education, healthcare, infrastructure, and defense. Without these taxes, the government wouldn't have the resources to operate effectively. For example, the Philippine government collects income tax from both individuals and businesses to fund public infrastructure, projects like roads, beaches, and public schools. For instance, the Build program was partly funded through these tax revenues. Number 2 is regulatory purpose. Taxes can also be used to regulate behavior and discourage harmful activities. They are often imposed to control the consumption of goods that are deemed harmful to public health or the environment. For example, the sale taxes on alcohol and tobacco, designed to reduce consumption and promote healthier living. Number 2 is compensatory purpose.
Some taxes are intended to compensate the government for providing specific benefits or services, ensuring that those who benefit from certain public services contribute to their costs. For example, the toll fees for the road maintenance or environmental fees for businesses that produce significant waste. So let us proceed the taxes imposed by the tax code. Number 1 is income tax on the income of individuals, corporations, and other legal entities. This is the one of most significant sources of government revenues. For example, personal income tax on salaries and wages, and corporate income tax on business profits. Number 2 is estate and donors tax. Taxes imposed on the transfer of property through inheritance or as a gift. For example, if a family inherits a property worth 5 million pesos, they must pay an estate tax before the property can be transferred to their name. Number 3 is value-added tax or VAT, a consumption tax placed on the sale of goods and services. It is usually included in the price paid by consumers and is collected at every stage of their production and distribution process. For example, a store selling electronic gadgets adds a 12% VAT to the price of each item, which the consumer ultimately pays for its hands-up 10,000 pesos smartphone will include a 1,200 VAT. Number 4 is other percentage taxes applied to certain businesses and transactions not subject to VAT, usually at a lower rate, to provide a more flexibility for small and medium-sized enterprises. For example, small businesses that are earned below the VAT threshold but still engaged in taxable sales may be subject to a 3% tax on their gross sales or receipt. Number 5 is excise tax. Taxes are imposed on specific goods, often those considered harmful or luxury items, either to discourage their use or to generate additional revenue. For example, excise tax on cigarettes, alcohol, and petroleum products. Number 6 is documentary stamp tax, or DST, a tax on documents, instruments, loan agreements, and securities issued in the course of business. For example, the DST, or deed of absolute of sale, on the issuance of shares of stock or real estate sales. Last part is other taxes. Includes various other taxes imposed by the government, often under special circumstances, for specific industries. For example, amusement tax on entertainment, businesses, or mining excise taxes. So that's all my part. Thank you. Good day everyone, I am Maria Isabel M. de la Cruz, and today I will be reporting on the general principles of income taxation in the Philippines. Dito sa general principle of income taxation sa Pilipinas, i-explain ko po isa-isa sa inyo. Number 1 is resident citizen. Kung ikaw ay mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas, kailangan mo pa ding bayaran ang buwis sa lahat ng iyong kinita, kahit ito ay galing sa loob o labas ng bansa. Then, sa number 2 naman is non-resident citizen. Kung ikaw naman ay isang Pilipinong mamamayan, pero hindi ka nakatira dito sa Pilipinas, babayaran mo lang ang buwis para sa kita na galing sa loob ng Pilipinas. Then, sa number 3 naman is yung Overseas Contract Worker or OCW. Dito naman is kung ikaw ay Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OCW, hindi mo kailangan magbayad ng buwis sa kita mo sa abroad. Pero, kailangan magbayad kung may kita ka sa loob ng Pilipinas. Halimbawa, seaman. Isa kang seaman na Pilipino na nagtatrabaho sa barkong nasa international trade ay itinuturing itong OCW. Nandito naman sa number 4 is yung alien individual or dayuhang tao. Kung ikaw ay banyaga na nakatira man o hindi sa Pilipinas, kailangan mo lang magbayad ng buwis sa kita mo galing sa Pilipinas. Then, sa number 5 naman is domestic corporation.
Dito naman is, kung ang corporation ay rehistrado sa Pilipinas, babayaran nito ang buwis sa lahat ng kita nito, kahit saan ito galing. Then sa number 6, yung foreign corporation, kung ang corporation ay hindi rehistrado sa Pilipinas, babayaran nito ang buwis lamang sa kita na galing sa Pilipinas, kahit ito ay may negosyo sa bansa o wala. Sa madaling salita, ang pagbubuwis ay nakabase sa uri ng taxpayer at saan galing ang kita, sa loob o labas ng bansa. Dito naman sa summary is, hindi ko napahabaan yung explanation ko. Number 1 is yung resident citizens. Dahil nakatira ka sa Pilipinas, obligado kang magbayad ng buwis sa lahat ng kita mo, kahit ito ay mula sa ibang bansa. Tapos sa number 2 naman is a non-resident citizen. Ito naman is kung ikaw ay nasa ibang bansa na, halimbawa, isa kang OFW, buwis lang ang binabayaran mo sa perang kinikita mo mula sa Pilipinas. Then, yung number 3 naman is yung alien individuals. Kahit saan pa nakatira ang isang dayuhan, ang tanging buwis na babayaran niya sa Pilipinas ay para lamang sa kita niya mula dito sa bansa. Then sa number 4, yung domestic corporation, dahil rehistrado ang kumpanya sa Pilipinas, kailangang magbayad ng buwis sa lahat ng kita nito, saan man ito galing. Then ang 5 naman is yung foreign corporations. Dito naman ay kahit dayuhang kumpanya ito, kailangan pa rin nilang magbayad ng buwis kung may kinikita sila sa Pilipinas. So, the next part is taxable income. Ang taxable income is the pertinent items of gross income specified in the tax code, less deductions, if any, authorized for such types of income by the tax code, or other special laws. The amount of taxable income is the basis of income tax rate to arrive and income tax due. So, we have a formula. We have gross income and less deductions and tax due. So, ang gross income, ito yung kabuuan kita bago siya bawasan. So, next is the less deduction. Ang less deduction, ito yung ibabawas naman sa gross income. So, sa tax due naman, ito na yung kabuuan ng kita mo. Lahat-lahat. For example, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, ang kita ko ay 50,000 a month. So, babawasan, yun ang gross income ko, 50,000. So, darating si PhilHealth, Pag-ibig, NSS contribution. Yun ang ibabawas sa income ko. Ang tawag naman doon ay less deduction. So, pag nabawas na ang less deduction is 10K. So, 50,000 minus 10K equals 40,000. Ang 40,000 naman, yun yung kabuuan ng kita ko na nabawas na. Yun ang tax due. Next naman yung mga halimbawa ng gross income. We have 11. First, salary, wage, fees, and commissions. Yun yung mga teacher, empleyado na tumatanggap ng sahod, bonus, at komisyon. Next is business profits. Tulad ng kita ng isang tindahan o nag-freelance worker. Next is gains from property. Ito yung pagbebenta mo ng, for example, lupa or bahay na mas higher pa sa presyo na binilhan mo. For example, binenta sa akin ng 50,000, tapos ibebenta ko naman ng 60,000. Next, interest. Ang interest naman ay nagmumula sa mga bangko or mga pautang. Next is rent.
alam na natin ang rent. Ang rent ay pwede sa bahay or apartment. Next is royalties. Ang royalties naman ay ito yung kita sa mga libro, kanta, or mga imbensyon na nagawa mo. Next is dividends. Ang dividends naman ay tubo mula sa mga stocks na lumaki na. Next is annuities. Annuities is ito yung regular na bayad mula sa investment or retirement mo. Next is prizes and winnings. Alam natin itong prizes and winnings. Ito yung may premyo o panalo sa mga raffle or contest or minsan mga loto, mga ganon. Next is pension. Ang pension naman ay retirement pay o retirement benefits pag nagre-retired ka na, we have pension. Hindi lang mga matatanda may pension. And last, yung partnership income. Ang partnership income is, ito yung kita mula sa partnership sa iyong negosyo o yung party mo sa negosyo. And that's all my part. Thank you. So, proceed tayo sa deductions from gross income. So, ang deduction from gross income ay ang mga gastusin o bayarin na pwedeng ibawas sa kita ng isang negosyo para makuha yung taxable income o kita na papatawan ng buwis. So, ibig sabihin, hindi ka magbabayad ng buwis sa kabuuang kita mo, kundi sa natira pagkatapos ibawas yung mga binabayarang gastusin. So, isang halimbawa nito is si Ana, may sarili siyang maliit na negosyo. Isang flower shop, sa isang taon, ang gross income niya is 500k. Ibig sabihin, ito yung kabuoang kinita ng kanyang negosyo bago ibawas ang mga gastusin. So, may mga gastusin siya na pwedeng ibawas. So, number 1, ordinary and necessary expenses. So, halimbawa, sweldo ng assistants niya, bayad ng kuryente at tubig ng flower shop, pambili ng bulaklak sa suppliers, and lastly is yung 13-month pay ng assistants niya. So, yung mga yan, kailangan sa operasyon ng negosyo, kaya pwede siyang ibawas. Number 2, interest sa utang na ginagamit sa negosyo. So, isang halimbawa nito is, nag-loan si Ana ng pera pambili ng delivery van, 15k ang interest sa loob ng isang taon. So, pwede siyang ibawas. Number 3, taxes na binabayaran niya para sa negosyo, maliban sa income tax. Halimbawa, yung business permit, mayor permit, and etc. Pwede din siyang ibawas. So, number 4, losses. Halimbawa, nasira yung 10k na halaga ng bulaklak dahil sa bagyo. So, loss in business, pwede siyang ibawas. Number 5, donasyon sa gobyerno. So, halimbawa, nagbigay si Ana ng 2k na donasyon sa isang public school. Pwede siyang ibawas kung merong resibo. Number 6, contribution to accredited organization. So, halimbawa, nag-donate si Ana ng 3k sa isang charity na nakaregister sa DSWD. So, pwede rin siyang ibawas. So, dito palang papasok ang buwis na kailangan bayaran ni Ana. So, ang deductions ay parang mga bawas sa kita para mas mababa ang taxable income. Kung mas mataas ang deductions, mas mababa ang buwis na kailangan bayaran. Kaya, importante ito sa pag-compute ng income tax, lalo na kung may negosyo ka. Good day everyone, I am Juven Sumayo and I am going to discuss about the tax rates for individual, sole proprietors, and professional. So, meron daw pong dalawang paraan ng pagbubuwis para sa mga individuals, sole proprietors, and professional dito sa Pilipinas na may annual gross o kita na 3 million pababa. Pero bago yan, let us define first what is individuals, sole proprietors, and professional. So, yung mga individual po, ito po yung
And kahit sinong tao na mayroong business o negosyo na pinapatayo na mag-isa lang. So, pag sinabi naman pong sole proprietor, ito yung mga tao na may-ari o nagpapatakbo ng isang negosyo ng mag-isa, walang legal na magkahiwalay sila, walang may-ari o negosyo. Ibig sabihin lahat ng kita may pagkalugi ng negosyo ay direkta sa may-ari. Siya rin yung mga responsible sa lahat ng utang o pagbigas ng negosyo. Bawa, si Ana ay may maliit na sari-sari stores. Siya lang yung nagmamay-ari ng namamahala ng tindahan. So lahat ng kinikita niya ay sa tindahan ay kanya lang. Kung may utang man yung tindahan, siya rin yung magbabayad. So gamit yung sarili niyang pera na kung kinakailangan. Next one naman is the professional. So yung mga professionals naman is yung mga individual na kumikita mula sa kanilang sariling profession or vocation, kaya ng mga doctors, abogado, accountant, or engineer. Sila yung mga nag-ooperate ng independent. Baga wala silang empleyado, sariling kumpanya na lang nila nag-serve sa kanila. For example, kayo ay registered nurse or ikaw isang doctor and then nagtayo ka ng sarili mong clinic. So, yung kita na yun is mismo sa'yo lang. Halimbawa, ayun nga, yung sa clinic, kumukuha siya ng mga bayad mula sa mga pasyente, as yung mga service niya. Hindi siya regular na empleyado. So, siya yung self-employed lang siya. Okay, let's talk about graduated tax income. So, ito yung mga karaniwang yung income tax table kung saan yung tax rate ay depende sa laki ng next taxable income. So, ang rates naman is mula sa 0% hanggang 35%. Yung next taxable income naman ay yung kita matapos ibawas yung mga allowable expense at deduction. Halimbawa, si Ana ay isang freelance graphic designer. So, ang kanyang gross income sa isang taon ay 600,000. Meron siyang business expenses na 200,000. Yung next taxable naman niya is 600,000 to 600,000 and i-manage mo yung 200,000 niya na business expenses. So, equivalent to 500,000. Ang babayaran niya lang na tax ay based sa graduated tax table. So, halimbawa, yung mga unang 250,000 ay exempted, tapos may raise na 20%, 25%, and so on. So, depende sa bracket. So, yung 8% of gross sales ay pwede mong piliin magbayad ng 8% na gross sales sa receipts o ibang income. Pagka lampas sa 250,000 yung kita. So, hindi mo na kailangan mag-compute ng deductions or expenses. Diretso 8% sa gross sales na lampas 250,000. Hindi ka natin magbabayad ng percentage tax kung itong pinili mo. Okay, halimbawa ako, isa akong online seller. And then ang gross sales ko sa isang taon na ay 800,000. So, ang unang 250,000 ay exempt. So, ang magiging taxable base ay 800,000, which is yung gross sales ko ng isang taon, minus 250,000. So, ang taxable base ay 550,000. So, yung ang tax na babayaran ko, 8% ng 550,000, which is 44,000. So, kung sa madaling salita, kung malaki ang iyong business expenses, mas makakatipid ka sa graduated tax rate. Kung maliit lang naman yung gastos mo at gusto mo ng simple computation, mas madali ang 8% option. Dito sa graduated tax rate, ito yung mga karaniwang ginagamit yung tax table para sa mga self-employed, so sole proprietors at mga professionals. Ang tax rate ay depende sa laki ng iyong net taxable income. Ito yung mga kita matapos ibawas yung mga gastos at deduction. So, ito yung mga tax schedule noong 2018 to 2022. So, kapag 250,000 pababa, 0% pa yun. So, exempt pa sa income tax.
Pero kapag umabot naman ng 250,000 and 1 peso to 400,000 is meron ng 20% ng sobra sa 250,000. Kapag naman 400,000 and 1 peso to 800,000 is may 30,000 na plus 25% ng sobra sa 400,000. So kapag 800,000 and 1 pesos naman to 2 million, so merong 130,000 plus 30% ng sobra sa 800,000. So kapag umabot naman ng 2 million to 8 million, so may 490,000 na plus 32% ng sobra sa 2 million. So kapag higit naman 8 million is meron 2,410,000 plus 35% ng sobra sa 8 million. Example, kung ang net taxable income mo ay 500,000, pasok ito sa bracket na over 400,000 but not over 800,000. So, halimbawa, computation natin is 30,000 plus 25% ng 500,000 minus 400,000. 400,000 and then yung 30,000 plus 25% ng 100,000 mo is 30,000 plus 25,000 and is equal to 55,000 ng income tax due mo. So, ayun yun. So, pag-usapan naman natin yung 8% income tax rate option. So, may option ng mga self-employed or sole proprietors or professionals na magbayad ng 8% tax sa gross sales nila kapag lampas ng 250,000 basta pasok sila sa criteria. So, importante paalala lang na kapag lumagpas sa 3 million yung annual gross sales mo o income, hindi na pwedeng gamitin ng 8% option. So, kailangan lang gamitin ng graduated income tax kasi maaaring maging VAT registered na rin. Ayun lang. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Ludivina Galo, and I'll be presenting on income tax on corporations. Ang income tax on corporation ay uri ng buwis na ipinapataw ng government sa kita o tubo ng isang corporations. And income tax on corporation sa tax code, kapag sinabi natin corporations, hindi lang ito tumutukoy sa mga regular companies. Dito mga itinuturing corporations sa tax tulad ng partnerships, joint stock companies, joint accounts, associations, at mga insurance companies. Ngunit may mga hindi kasama or hindi sila itinuturing na corporations para sa tax tulad ng general professional partnerships, dito yung mga doctor or lawyer. And also, for joint ventures or consortiums para sa construction projects, petroleum, geothermal, other energy project, basta may kontrata sila sa gobyerno, hindi sila binubuwisan as corporations. So now, we are here in our last part of our reporting, which is the taxes that may be imposed on corporations. So we have 5. So first is the normal income tax or NIT. Second is the minimum corporate income tax or MCIT. Third is the gross income tax or GIT. So fourth is the capital gains income tax, capital gains tax or CGT. Last is the final tax on passive income. So these are the 5 taxes that may be imposed on corporation. So, bibasican lang po natin yung pag-explain sa 5 na to para mas maunawaan nyo and mas maunawaan po ng mga tagapakinig. So, first is the normal income tax or NIT. So, dito, ito yung karaniwang buwis na binabayaran ng isang company or ng isang kumpanya base sa kita matapos ibawas ang mga gastusin. So, like mga other expenses. So, for example, sa corporation or sa isang company, meron silang mga expenses and other cost sa
kanila pong production, so binabawas na po muna yon bago pa sila bawasan sa pinaka magiging tax nila or magiging kita nila. Like for example, sa isang company is kumita sila ng 10 million and nagkaroon sila ng expenses or other costs ng 3 million. So, ang babayaran na lang nila na tax is yung pinakakinita nila na 7 million. So, ganun po siya kadali. Ganun lang po siya kasimple. So, second is the minimum corporate income tax or MCIT. Or kung tawagin natin is minimum na buwis ng kumpanya. So, dito naman po, ito yung buwis na binabayaran kung sobrang baba ng normal na buwis ng kumpanya kahit ito ay kumikita. So, binabase sa kabuoang kita bago ibawas ang gastos or bago ibawas ang gastos. Halimbawa, kahit maliit ang kita nitong kumpanya, kailangan magbayad ng buwis or tinatawag natin na minimum na buwis ng isang kumpanya or minimum corporate income tax. So dito, kailangan magbayad ng buwis na 1% o 2% ng gross income. Nagsisimula ito pagkalipas ng 4 na taon ng operasyon ng isang kumpanya. So ganun po siya. So third is the GIT or kung tawagin natin na gross income tax or in other term, sa Tagalog, buwis sa kabuoang kita. So dito naman po siya, kung i-compare nyo siya sa pang-una, which is yung pang-unang-una po nating in-explain, which is the normal income tax or NIT. Dito naman po sa GIT or gross income tax, dito po is binabayaran natin ng buo yung pinaka naging kita ng isang company. Kahit na meron pa tong other expenses or other cost, kung ano po yung pinakabuong kinita ng isang company, ay na po yung pinakababayaran po talaga natin. Pinakababayaran po talaga ng isang company sa buwis. Wala na pong bawas-bawas sa madaling salita. So, ganun lang po siya kasimple. So, sa pang-apat naman po is capital gains tax or CGT or kung tawagin natin na buwis na kita mula sa pagbebenta ng ari-arian. Kaya tinawag siyang capital gains tax or capital. So, dito naman po is yung buwis sa kita or buwis na kita mula sa pagbebenta ng mga pag-aari gaya ng lupa, bahay, o shares of tax. Stocks rather, hindi tax. Stocks. So, ganun lang po siya kasimple. Doon po siya binabawas basta naging kita po ng pagbebenta po ng isang property or ng isang pag-aari or lupa. Doon po, ayun po yung tax na binabayaran doon. Sa naging benta or kita po doon sa pagbebenta ng isang pag-aari or ng lot or kung ano pa man po, mga bahay, ganun. So lastly is the final tax on passive income. So in other term, buwis sa kita na walang ginagawa or kahit wala ka pong ginagawa. Like for example, bibigyan na lang po ako ng example. Pero bago po ako magbigay pala ng example, ito po yung buwis sa mga kita na hindi kailangan ng aktibong trabaho. Or hindi ka kahit hindi mo na kailangan na kumilos or parang tulad sa mga ibang company na talagang kailangan active or kailangan productive ka sa bawat oras. Pero dito po, ito po yung mga kita na kahit nakatutulog ka lang, kahit nasa bahay ka lang, nagkakapi-kapi ka lang, nakita nagkakaroon ka po ng income. Ito po yung mga example na pwede natin ibigay. So, for example, is interest sa bangko. Pangalawa is parte sa kita ng ibang kumpanya kapag shareholder ka. Like, kumbaga parang meron kang share dun sa isang company na sila na yung bahala na kumilos and ikaw, kikita ka na lang ng kikita. Kumbaga parang nagbibigay ka lang ng pera
para suportahan yung company nila. Tapos yun, tutubo na ng tutubo yung pera mo. So, last is the pinaka magandang example is yung mga paupahan. Diba, yung kahit nakatambay ka lang, kapi-kapi ka lang, wala ka nang gagawin. Dire-diretso na siya kumikita ha. Basta merong nakatira dun sa may pinapaupahan mong bahay. Like kahit magkapi ka lang, after nun, maniningil ka na after a month, tapos kikita ka na. So, ayun po yung mga buwis na binabawasan, yung mga ganun po, yung mga passive income na dumarating sa ating mga tao or sa ating mga owner ng kahit ano or pagmamay-ari natin. Like paupahan, sa mga interest sa bangko, or parte sa kita ng ibang kumpanya. So, ganun lang po siya simple. So, that's all for our reporting. And I hope na marami po kayo natutunan sa mga simple po namin naging paliwanag para hindi na po maging komplikado, para mas maunawaan po ng mga tagapakinig. At salamat po sa pakikinig. So, that's all for our reporting po. Thank you.